Ang Cebu ay isang probinsya ng Pilipinas na matatagpuan sa gitnang Visayas. Binubuo ng isang pangunahing isla at 167 nakapalibot na mga isla at pulo. Ang coastal zone ng Cebu ay kinikilala bilang isang lugar na may pinakamataas na kahalagahan ng biodiversity sa dagat sa Coral Triangle. Ang kabisera at pinakamalaking lungsod nito ay Cebu City. Binansagan din ito na the Queen City of the South na merong ikalawang kardinal, ang pinakamatandang lungsod at unang kabisera ng Pilipinas na malaya sa politika mula sa pamahalaang panlalawigan kasama ng Mandaue at Lapu-Lapu. Ang Metro Cebu ay ang ikatlong pinakamalaking metropolitan area sa Pilipinas, kung saan ang Cebu City ang pangunahing sentro ng komersyon, kalakalan, edukasyon at industriya sa Visayas. Bilang isa sa mga pinakamaunlad na lalawigan sa Pilipinas, sa loob ng isang dekada, naging pandaigdigang hub para sa mga serbisyo sa pagpoproseso ng negosyo, turismo, pagpapadala, paggawa ng muebles, at mabigat na industriya. Ang Mactan Cebu International Airport na matatagpuan sa Mactan Island ay ang pangalawang pinakaabalang airport sa Pilipinas. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1971. Walang eksaktong lugar. Cebu. Sa panahong ito ay nasa edad sa 82 na si Dorina Adlawan o Doring, isang antingerang tangan ang mutya ng ngipin ng kalabaw at isa din siyang mambabarang. Subalit hindi niya ginamit ang karunungan ng barang sa kasamaan, bagkus ay sa mga aswang niya ito pinanlalaban. Karaniwan sa mga mambabarang ay mahina sa pisikal na labanan, pero ibahin niyo si Aling Doring dahil katumbas ng lakas niya ay ang 2 kalabaw. Marami nga ang hindi makapaniwala sa kanyang edad dahil maliksi at malakas pa ito. Siya kasi ang kasama ng kanyang lolong antingero noong nabubuhay pa ito. Samantala, ang kanyang nag-iisang anak na si Merly ay nasa 30 anyos na. Isa rin itong antingera at gaya ng kanyang ina ay ngipin ng kalabaw naman ang tanga nito. Nagmula naman ito sa kanyang nasirang ama. Ilag ang mga kalalakihan sa kanya dahil sa kabila ng kanyang kagandahan ay kilos lalaki ito. Sa katunayan, hindi naman talaga ganito noon si Merly. Nagbago siya dahil nabigo sa kanyang unang pag-ibig. Naloko kasi siya ng isang lalaking may asawa na pala. Gayunpaman, ang hanap buhay ng mag-ina ay ang paglalako ng isda. Sinasalubong nila ang mga mangingisda sa dalampasigan at doon sila umaangkat para ipang-ulam at ilako sa merkado. Salitan sila ng kanyang ina dahil may maliit din silang tindahan sa labas ng bahay.
Ang kanilang bahay ay nakaangat sa lupa. Ang silong nito ay lagpas tao ang taas. Naroon din sa silong ang imbakan ng mga ginagamit nilang panggatong. May kalakihan din ang bahay dahil meron itong 3 kwarto, malawak na salas, kusina at balkonahe. Gawa sa purong kahoy ang bahay at yero ang bubong nito. Nasa 3 minuto ang layo nila sa dagat kung normal na paglakad ang pagbabasehan. Kadalasan sa mga nakakasagupa nila ay ang mga aswang at manlalason na nasa kabilang bayan lang. Sa bahaging iyon ng Cebu ay tila normal na talaga ang mga aswang at manlalason. Ang mga taga roon ay natuto na rin kontrahin ang lason. Ang delikado ay ang mga dayo. Kilala na rin kasi nila kung sino ang mga manlalason sa lugar. May mga pangyayari din na nagpapatayan na ang 2 pamilya dahil sa lason. Isang umaga, habang naglalako ng isda si Merly, ay narinig niya ang usapan na may iilang dayo ang nababalitang nawawala. At ang huli ay grupo ng mga estudyante na hindi na nakabalik pa. Tinanong pa ni Merly kung may hinala ba sila kung sino ang nangunguha ng tao. Ngunit walang masabi ang mga napagtanungan. Sa kanyang pag-uwi ay inilahad naman niya ito sa kanyang ina. Napaisip din ang ina nito kung anong uri ng nilalang ang nangbibiktima. Ilang araw na lang ay sasapit na ang piyesta sa kanilang baryo. Maraming dadayo at may manlalason na naman. Kaya inisa-isa ni Doring ang mga kapitbahay na kilala niyang manlalason. Nakikiusap si Doring na sana wala nang mambiktima dahil wala naman itong maidudulot na maganda. Kung makapagsalita ka, kala mo hindi ka mambabarang. Sambit dito ni Esther. Tama ka, mambabarang ako pero hindi ko naman ginagamit sa kasamaan ang aking karunungan. Tugon dito ni Doring. Ayon pa kay Doring, na kapag nalaman niya na nanlason na naman si Esther, ay talagang bibigyan niya ito ng leksyon. Tumitig lang naman sa kanya si Esther na may mukhang nakakaloko. Sa halos lahat na binisita ni Doring ay hindi naging maganda ang kanyang naranasan. Gayunpaman, umaasa ang mambabarang na wala nang mangyaring may malason pa sa darating na piyesta. Nakaugalian na ng mag-ina nang magbenta ng pinausukang isda tuwing may piyesta. Kaya naman ilang araw pa ay nag-imbak na sila ng mga isda hanggang sa dumating na nga ang araw ng kapiestahan. Si Marley ang nagtinda ng pinausukang isda habang ang kanyang ina naman ay nagpakawala ng mga insekto upang maging mata at tenga nito sa paligid. Ginagawa iyon ni Doring upang malaman kung meron na namang biktima ng lason. Bandang 3:00 ng hapon, gaya ng inaasahan, may nabiktima na naman ng lason. Ito ay isang binata na bigla na lang sumuka ng mga
buo-buo pang pagkain bago ito tuluyang mahimatay. Agad sumugod si Doreng sa biktima at ginamot niya ito agad. Makalipas ang halos kalahating oras ay nagising na ang binata at umayos na ang pakiramdam. Dahil sa mga pinakawalang insekto ni Doreng, nalaman niya agad kung sino ang gumawa ng lason. Sa loob ng maraming taon, lagi na lang itong ginagawa ni Esther. Nagtitimpi na lang lagi si Doreng, ngunit umabot na sa punto na punong-puno na ito at kailangan ng mabigyan ng solusyon ang ganitong suliranin. Talagang sinusubukan ako ng Esther na yan. Humanda sa akin yan. Sambit nito sa kanyang sarili. Gumawa ng ritual ng pambabarang si Doreng at pupuntiryahin niya ang manlalason na si Esther. At sa pagkakataong ito, mamamatay na ang dapat mamatay. Kung nais nila na ubusan ng lahi, ay hinding-hindi aatras itong si Doreng. Isang bubuyog ang ginamit ni Doreng upang barangin itong si Esther. Kasama ang kanyang pamilya at mga iba pang bisita ay wala siyang kamalay-malay na umaatake na pala ang bubuyog na inutusan ni Doreng. Kinaumagahan, nagising na lamang si Esther na namamaga ang kanyang mga paa. Para ba itong biglang namanas? Sa pag-aakalang simpleng pagmamanas lang, ay ginamot lang ito ni Esther na gamit ang mga halamang gamot. Subalit, pagsapit ng 3:00 ng hapon, mas tumindi ang pamamanas nito. At sa pagsapit ng 6:00 ng hapon, ay mas lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi na makalakad si Esther. Dahil sa napakabigat na ng kanyang mga paa, kaya naghinala na siya, nakinulam siya o di kaya ay binarang. At isa lang ang nasa isip niya, walang iba kundi si Doreng. Sumugod ang asawa ni Esther na si Lando sa pamamahay ni Doreng. Sumisigaw ito na may dalang itak at pinapalabas ang mambabarang. Lumabas ka, mambabarang. Harapin mo ko. Papatayin kita. Bakit mo binarang si Esther? Nag-aamok na si Lando. Nagpakita sa balkonahe si Doreng at dito niya sinagot si Lando. Inamin ni Doreng na siya ang bumarang sa asawa nito. Ngunit binalaan na niya ito na hindi na manlason ng dayo. Sa sinabi ni Doreng ay mas nagalit pa si Lando at hinamon ang matandang babae ng suntukan. Malakas ka lang sa barang, demonyo ka. Pero tingnan natin kung makakayanan mong kamao ko. Sambit pa ni Lando. Naglabasan na rin ang mga kapitbahay dahil sa eksena nitong si Lando. Sige nay, pagbigyan mo na nga yan para matigil na. Sambit ni Merly na nasa bungad ng kanilang tarangkahan. Agad bumaba si Doreng. May mga kapitbahay na sumisigaw at pinipigilan itong si Doreng. Ni isa sa kanilang mga kapitbahay ay ang tanging alam ay mambabarang lang si Doreng. Ang pagiging angtingera ng mag-ina ay walang nakakaalam. Lumabas na din ng bakuran si Doreng. Sa galit ni Lando ay sinugod niya ng taga ito
Subalit, sinalulang ni Doring ang talim ng itak sa kanyang mga palad. Nanlaki ang mga mata ni Lando at mas nagulat pa ito nang baliin mismo sa isang kamay lang ni Doring ang itak. Ano, Lando? Sige, sapakin mo na ako. Paghahamon dito ni Doring. Alam ni Doring na sasapak na si Lando pero hindi ito umilag. Isang sapak ang tumama sa mukha ng matandang babae. Napalingon lang ito ng bahagya. Nangingiliti ka ba, Lando? Sambit dito ni Doring. Hanggang sa sinapak nito ang lalaki. At ilang metro ang inabot bago bumagsak at tuluyang nawalan ng malay. Natigilan ng ilang segundo ang mga kapitbahay sa kanilang nasaksihan. Kinabukasan, sumugod sa bahay ni Esther si Doring. Nang makita siya ni Lando ay agad tumakbo ang lalaki at tuluyang nagtago. Kahit ang mga anak nitong mga kalalakihan ay natakot nang makita ang mambabarang. Sumusobra ka na, Esther. Pagdusahan mo ang kawalangyaan mo. Marami ka nang pinatay at nananahimik lang ako. Umaasa ako na magbabago ka. Ikaw lang din ang makakagamot sa sarili mo. Magsisi ka at humingi ng tawad sa Diyos. Hanggang kaya pa ng katawan mo ang barang ko. Wika dito ni Doring. Habang naglakad paalis si Doring, ay masama ang tingin sa kanya ng ibang manlalason sa lugar. Kung si Doring ay nakataga ang atensyon sa mga manlalason, si Merly naman ay palihim na iniimbestigahan ang mga nawawalang tao sa bayan. Sa kanyang paglilibot sa kakahanap ng ebidensya, ay may nakasalubong siyang lalaki. Nagkarga ito ng mga metal sa kangga ng kalabaw. Wala itong damit pang itaas. Matangkad at napakaganda ng itsura. Tila ba may ibang lahi ang lalaking iyon. Sa tagal ng panahon ay biglang napukaw ang natutulog na puso ni Merly. Subalit agad niya itong iwinaksi. Dinaanan lang niya ang lalaki, ngunit binati siya nito. Napatigil ang babae at para bang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Lumingon siya at bumati rin sa lalaki. Akbang lalakad na sana siya nang nagsalita pa ang lalaki ng, "Teka, sandali. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, Binibini?" Wika ng lalaki na nakilala niya sa ngalang Seryo. Nagkaroon ng konting pag-uusap ang dalawa. Inaya naman ni Seryo si Merly sa kanyang bahay upang makapagkape man lang. Subalit, nang magkasalubong ang kanilang paningin ng ilang segundo, ay biglang tumingin sa ibang direksyon ang lalaki at nagsabing sa susunod na araw na lang daw. Sinipat naman ni Merly kung may senyales ng pagiging aswang ang lalaki. Subalit wala siyang makita. Nang makauwi na si Merly, ay nilapitan ng ina ang babae. May inusal ito at inihip sa ulo. Ayon kay Doring, dagdag proteksyon daw iyon sa lason. Inilahad din ng kanyang ina na pinag-iinitan na sila ng mga manlalason sa kanilang lugar. May inilabas na kulisap si Doring. Ayon sa kanya,
May sabulag ito at tanging si Merly lang ang makakakita. Kapag namatay ang kulisap, ibig sabihin may nais manlason sa kanya. Dahil sa uri ng trabaho ni Merly, ay halos lahat kakilala na nito at kaibigan. Kaya hindi may iwasan na may mag-anyaya sa kanya sa isang handaan. Isang paraan din ni Merly ang pagtanggap ng mga anyaya sa kanya upang hindi mawala ang mga suki niya at makatagpo pa ito ng mga bagong parokyano. Isang hapon, nagpaalam ang dalaga sa kaarawan ng kanyang kaibigan na nasa kabilang baryo. Pumayag naman si Doring na umalis ng gabi ang kanyang anak. Aswang nga kayang-kaya nito. Mga loko-loko pa kaya. Alam ni Doring kung gaano kagaling ang anak sa labanan. Minsan, 3 aswang ang napatay ni Merly na mag-isa lang ito. Kaya kampante siya na hayaan ang anak sa labas tuwing gabi. Hanggang nasa handaan ay masaya sa pakikipagkwentuhan si Merly sa mga kaibigan. Hindi rin niya pinalagpas ang lalaking si Sergio na kanyang nakilala sa kabilang baryo. At siyempre, ang mga inaalok niya na isda. Inilista niya agad ang nais magpahatid ng isda. Talagang madiskarte sa buhay si Merly. Oras na ng kainan. Nasa hapag na sila. May 3 mahabang mesa na kasya ang 16 na katao. Masaya sila habang kumakain at nagkwekwentuhan. Nilantakan na ni Merly ang iba't ibang ulam. Hanggang sa napansin niya ang patay na kulisap sa tabi ng plato niya. Huli na nang makita ito ng dalaga. Habang sa kanilang bahay, napabalikwas si Doring dahil naramdaman niya ang pagkamatay ng kanyang alaga na ipinasama kay Merly. Nagmadaling sumugod si Doring sa bahay ng may kaarawan. Samantala, nailuwa naman ni Merly ang huling isinubong pagkain nang tumambad sa kanya ang patay na kulisap. Nakaramdam man ng pag-iiba sa katawan ang dalaga, ay pilit pa rin niyang sinipat kung sino ang may kagagawan nito. Hanggang sa nasipat niya ang isang lalaki na biglang tumayo at nagpaalam na kukuha ng tubig. Subalit, bigla itong tumakbo. Nagtaka ang lahat sa ginawa ng lalaki. Nakuha pang habulin ni Merly ang lalaki. Subalit, naramdaman na niya ang panghihina ng katawan. Isang malakas na sapak ang sumalubong sa lalaki mula kay Doring. Nang matumba ay hinawakan nito ang leeg at bumunot ng ilang pirasong buhok. Nagmadaling pinuntahan ni Doring ang anak na pinagkukumpulan na ng mga tao. Agad niyang inilapat ang buhok ng lalaki sa noo ni Merly. Nag-usal ito at inihipan. Huminga ng malalim si Merly at tuluyan ding bumalik ang malay. Matapos nito ay tumayo si Doring at nagpakawala ng mga insekto. Direktang atake ng pambabarang ang ginawa niya sa lalaking iyon. Doon nga ay bumagsak ito at tuluyang nangisay. Agad naman pinuntahan ng iba pang mga kalalakihan. Nakilala itong si Badong, pamangkin ni Esther. Dahil sa nalaman ni Doring, tila umusok na sa galit ang matanda. Dito na ito nag-usal ng engkantasyon at tuluyang nagpalipad hangin.
Samantala, habang mahimbing na natutulog si Esther ay bigla itong sumigaw sa tindi ng kirot ng mga paa niya. Pagtingin niya dito ay nabalot ng napakaraming bangaw ang mga paa nito. Puno ng sugat at mga nana. Animoy pinagsasaksak sa sakit ang nadama ni Esther. Walang habas sa pagsigaw si Esther habang hindi naman malaman ni Lando ang gagawin. Kahit anong gawing pagpapaalis ni Lando sa mga bangaw, ay tila hindi ininda ng mga ito ang ginawa ni Lando. Si Doring ang may gawa nito, sambulat ni Lando. Ilang sandali pa, umuwi ang pamangkin ni Esther na lalaki. Tulala ito at parang wala sa kanyang sarili. Doon na pag-alaman ni Lando na inutusan pala ni Esther ang pamangkin na lasunin ang anak ni Doring na si Merly. Ngunit sa nangyari ay bumalik sa kanila ang kanilang balak. Gabing-gabi na, sumugod si Lando kay na Doring upang humingi ng tawad. Subalit, tiningnan lamang siya ni Doring at maya-maya pa, naglabas ng itak ang matanda. Napatakbo sa takot si Lando. Pinarusahan ng gusto ni Doring si Esther. Nagmamakaawa na si Esther na patayin na lamang ito. Ngunit hindi ganon basta na lang inihinto ng isang mambabarang ang kanyang parusa para sa isang manlalason. Kinanti mo ang anak ko, Esther. Pwes, pati kaluluwa mo ay magdudusa ng husto. Wika ni Doring sa kanyang sarili. Kahit ang albularyo ay umayaw ng gamutin itong si Esther. Sa pagkabantog na manlalason nito, ay wala nang may gusto na mabuhay pa ang mamamatay tao na si Esther. Rinig na rinig ng mga kapitbahay ang pagdurusa ni Esther. Araw man o gabi, nangangamoy bulok na rin ang manlalason. Animoy buhay pa ito, pero naaagnas na ang katawan nito. Isang umaga, lumuhod na si Lando sa tapat ng bahay ni Doring. Nagmamakaawa ito na patayin na lang ang asawa. Sa mga pamilyang nawala ng mga mahal sa buhay dahil sa kagagawan ng asawa mo, nakaramdam ka ba ng pagkaawa? Isa ka rin sa nagbunyi, di ba? Sa tuwing may nabibiktima ang asawa mo. Kaya ngayon, saksihan mo ang parusa ng isang demonyo sa kapwa demonyo. Sambit dito ni Doring. Makalipas ang 3 araw, nadatnan na lamang si Esther na nakanganga at nakadilat at isa ng malamig na bangkay. Nagbigay ito ng babala sa mga iba pang manlalason na hindi nagbibiro itong si Doring. Ilang linggo pa ang nakalipas. Batid ni Doring na lagi nang ginagabi sa pag-uwi itong si Merly. Kalimitang uwi nito ay 4:00 ng hapon. Ayusin mo lang ang sagot, Merly. Alam mo na kaya kong alamin ang mga pinaggagawa mo. Wika ng kanyang ina. Wala nang nagawa si Merly kundi aminin na may kaibigan siya sa kabilang baryo. Espesyal ito para sa kanya at dito siya nagiging masaya. Inay, hindi naman siya aswang. At higit sa lahat, binata siya. Wala siyang sabit, Nay.
Ang pangalan niya si Sergio. Tugon dito ni Merly. Mahigpit namang pinaalalahanan ni Doring ang anak na minsan na itong naloko. Sana ay hindi na maulit muli. Samantala, sa muling pagkikita ng dalawa, ay napapayag na rin si Merly na sumama sa bahay ni Sergio. Isa nga palang panday si Sergio, kaya lagi itong may dalang bakal. Sa pagdating nila sa lugar, kumunot ang noo ni Merly dahil mukhang hindi bahay ng tao ang bahay ni Sergio. Nababalot na ito ng halos matataas na talahib. Nakapaloob na rin sa bahay ang pandayan. Nagkalat ang mga bakal at talagang hindi ito isang bahay kundi isang abandonadong pandayan. Nagduda na si Merly na baka may balak na masama si Sergio sa kanya. Kaya naman ay nagpaalam na ito at nagdahilan na baka hinahanap na siya ng kanyang ina. Akmang lalabas na sana si Merly ay biglang hinawakan ni Sergio ang kanyang kamay. Pahigpit na pahigpit ito at nang pumalag si Merly ay bigla siyang ibinalibag ni Sergio at tumilapon siya sa sulok. Kung saan nakita niya ang napakaraming bungo ng tao. Napasigaw sa gulat si Merly hanggang sa nakita niyang nagpalit anyo itong si Sergio bilang isang halimaw. Napakatangkad, mahaba ang buhok, may mga ngipin na parang sa unggoy, may mahabang kuko at sobrang kakapal na balat. Unang beses na nakakita ng ganoong nilalang ni Merly, pero sinubukan niya pa ring makipaglaban dito. Aminado si Merly na napakalakas at napakakunat ng balat. Isang hampas lang ng kamay ay tumitilapon na itong si Merly. Pilit naman siyang umilag sa mga kuko nito. Natiyak sa isang tama lang ay talagang mapupuruhan na siya. Dahil sa hindi niya pa alam kung papaano kalabanin ang ganitong nilalang, ay ninais ni Merly ang tumakas. Sa mga pag-atake at pagtama ng halimaw sa kanya, ay nakakayanan naman nito dahil na rin sa kabal ng tangan niya. Walang ibang paraan na naisip si Merly upang makalabas, ay kailangan niyang matamaan ulit palabas. Hanggang sa muli ay natamaan nga si Merly. Tumilapon siya palabas ng bahay at iyon ang kanyang pagkakataon upang tumakbo ng mabilis. Dito na tuluyang tumakbo si Merly hanggang sa makalayo. Narinig pa rin niya umano ang pag-angil ng gusto ng alimaw. Para bang nadismaya ito dahil nakatakas siya. Bandang 7:00 na ng gabi. Nakaupo si Merly, hingal na hingal at pilit inabot hang hininga. Inilahad niya sa kanyang ina ang mga pangyayari, lalong-lalo na ang itsura ng halimaw. Natahimik muna ng ilang minuto ang kanyang ina. Halatang nag-iisip ito sa paglalarawan ni Merly sa itsura ng halimaw. Inlabuot. Isang inlabuot. Papaano nagkaroon dito ng inlabuot? Wika dito ni Doring. Tinanong ni Merly kung anong uri ng nilalang ang inlabuot. Ayon sa kanyang ina, ang inlabuot ay isang halimaw na kayang magpalit ng anyo bilang isang maganda at matipunong lalaki. Kaya rin ito na gayahin ang iyong kaibigan, kapamilya o sino man na kilala mo upang mapaniwala ka niya. At dadalhin ka sa
tinitirhan nito upang doon patayin at kainin. Dahil sa sinabi ng ina, napagtanto ni Merly na maaari na ang nilalang na iyon ay siyang kumukuha sa mga tao. Dahil na rin sa mga nakita niyang nagkukumpulang mga bungo. Binanggit din ni Merly na kung gaano kalakas itong isang halimaw. Ayon naman sa kanyang ina, kailangan nilang pag-aralan at paghandaan ang alimaw na ito. Kahit minsan ay hindi pa nakakita si Aling Doring ng nilalang na ganito. Kaya maging siya ay walang ideya kung papaano talunin ang ganitong uri. Sa isip ni Aling Doring, mas mabuti pa na makasagupa siya ng isang gabunan kumpara sa isang nilalang na kahit kailan ay hindi pa nito nasisilayan. Dumaan pa ang mga araw, wala pa ring tigil sa kakaisip ng paraan itong si Doring. May mga panaka-naka pa ring balita tungkol sa mga nawawalang tao sa kabilang baryo. Ang ginawa ng mag-ina ay nagmanman sila sa tinitirhan ng halimaw, ngunit hindi nila ito nasilayan doon. Sa kanilang paglalakad pabalik ay may nakasalubong silang isang matandang lalaki. Balak sana itong tanungin ng kanyang ina, subalit pinigilan siya ni Merly. Ayon kay Merly, ang mga bakal at mga kangga ng kalabaw ay iyan mismo ang daladala ng halimaw. Inay, mag-iingat ka. Sambit dito ni Merly. Marahan na naglakad at nakangiti pa ang matandang lalaki habang nakatingin sa kanila. Binati at tinanong naman ito ni Aling Doring. Sumagot naman ng maayos ang matanda. Matapos nito ay nagpatuloy na sa paglalakad ang matanda. Sinundan ito ng tingin ng mag-ina. Palihim na inilabas ni Aling Doring ang kanyang insekto at pinasugod niya ito sa matanda. Dahil sa ginawang iyon ni Aling Doring ay hindi na sila mahihirapan na hanapin ang matandang iyon. Bumalik sila ng bahay at pinag-isipan ang kailangan nilang gawin. Kapag napatunayan nila na ang matandang iyon ay ang lalaking si Sergio, ay wala na silang ibang magagawa kundi paslangin ito. Hinasa na ni Aling Doring ang kanyang itak, samantalang si Marley naman ay pinatalim na ang palakol. Hanggang isang gabi, bumangon si Aling Doring at may kakaiba itong naramdaman tungkol doon sa insektong pinasunod niya sa matanda. Naramdaman niya na may nangyaring hindi maganda sa kinaroroonan ng kanyang alagang insekto. Pagsapit ng hapon ay nagtungo sa baryong iyon ang mag-ina at may nabalitaan na naman sila na taong nawawala. Ito marahil ang naramdaman ng matanda kinagabihan. Kaya agad na nagtungo ang dalawa sa kinaroroonan ng halimaw. Sa di kalayuan ng tinitirhan nito ay nakarinig sila ng mga pukpok ng bakal. Ibig sabihin, may nilalang sa loob. Ito na ang pinakahihintay nilang sandali, ang pagsugod sa inlabuot. Nagpakawala ng mga bubuyog si Aling Doring upang mapalabas ang halimaw sa kanyang lungga. Tumambad sa kanilang paningin ang malahiganting halimaw. Ang plano ng mag-ina ay lalabanan ni Merly ng pisikalan ang halimaw, abang si Aling Doring naman
ay gagamitin ang karunungan ng barang. Nagpakita si Merly sa halimaw. Agad itong umangil at patakbong sumugod sa kanya. Kinalmot si Merly ngunit nakailag ito. Inundayan din niya ng taga ang kamay ng halimaw. Napangiti naman si Merly dahil tumalab ang kanyang palakol dito. Sinundan pa ito ng pagsugod ng mga iba't ibang uri ng insekto na nagbibigay ng labis na panggulo sa halimaw. Hindi rin pinalampas ni Aling Doring ang pagkakataon na mapasukan niya ng insekto sa katawan ang halimaw. Habang patuloy sa pakikipaglaban ang kanyang anak, siya naman ay walang tigil ng pambanggit ng mga engkantasyon para atakihin ang halimaw. Nang maipasok na sa katawan ng halimaw ang 5 insekto, ay lumabas na sa pinagkukublian si Aling Doring at tuluyan na itong humarap sa halimaw. Sabay silang nakipagbuno sa halimaw. Aminado si Aling Doring na hindi biro maging kalaban ang isang inlabuot. Pambihira rin naman kasi ang lakas at bilis ng nilalang na ito. Ang balat nito ay napakakapal at ganun din katigas. Batid ni Aling Doring na napudpud na ang talim ng kanyang itak. Nang kakalmutin na si Aling Doring, ay sinalo nito ang kuko ng halimaw. Ang mga kuko nito ay may isang talampakan ang haba. Sa isang tama lang nito ay tiyak mapupuruhan na sila. Hanggang sa naitasak ni Aling Doring ang kanyang itak sa tiyan ng halimaw. Napaatras ito at umangil ng gusto. Sa pagkakataong ito ay inundayan ni Merly ng suntok ang halimaw. Habang napapaatras na sa mga suntok ni Merly ang halimaw, pumwesto naman ang kanyang ina sa likuran nito at pinag-uundayan rin ng mga suntok. Dumating na sa punto na pinagpasapasahan na nila ang higanting halimaw hanggang sa tuluyan na nila itong napabagsak. Muling nagbitaw ng engkantasyon si Aling Doring. Naging dahilan ito upang mangisay ng tuluyan ang halimaw. Nag-umpisa na ang pag-atake ng mga insekto sa loob ng sistema ng halimaw. Akmang tatayo pa ang halimaw, ay pinalakol naman agad ni Merly ang ulo nito. Tumarak sa ulo ang palakol at tumagas ang kulay berding likido ng halimaw. Bilang panghuli ay sinilaban nila ang halimaw, pati na rin ang tinitirhan nito. Natalo man nila ang nilalang. Nagtaka si Merly kung bakit parang aligaga pa rin ang kanyang ina. Nang tanungin niya ito, ayon dito, hindi nag-iisa ang inlabuot. May kasama itong panday. Pero bakit mag-isa lamang ito? Tumugon naman si Merly na wala siyang napansin na ibang kasama ni Seryo maliban sa isang kalabaw. Lumipas ang ilang linggo. Nakasentro lamang ang kanilang atensyon sa paghahanap ng kalabaw pero wala silang palatandaan sa itsura nito. Hindi na nila namalayan na kumikilos na pala si Lando upang maghigante sa mag-ina. Habang abala ang mag-ina sa paghahanap ng inlabuot, nagpunta ng kapis si Lando upang isang guni ang nangyari sa kanyang asawa. Humarap siya at nanghingi ng tulong sa pamilya ni Esther. Tumugon naman ang 3 pinsan ni Esther na purong mga aswang.
Isang araw, nasipat ni Merly ang 3 katao sa bahay ni Lando na nakatitig sa kanya. Mukhang may nagbabadyang digmaan ang nakikita ni Merly sa 3 iyon. Napakatapang ng 3 dahil lantaran nilang pinaramdam sa antingera kung ano at sino sila. Matapos ang buong araw na paglalako, ay inilahad niya sa ina ang nasipat sa bahay ni Lando. Alam ko, amoy na amoy ko ang mga aswang na yan. Wika ng kanyang ina. Habang nasa tindahan si Doring, ay dumaan si Lando. Napakayabang ng tingin nito. Aling Doring, maganda tong pwesto mo ah. Mas bagay yata ako rito. Pagyayabang dito ni Lando. Alam mo Lando, gusto ko gawing literal ang paglaki ng ulo mo. Huwag mong ipagyabang ang 3 aswang na nasa bahay mo. Kayang-kaya kong baliin ang mga buto nila. Tugon ni Doring na nanlilisik ang mga mata. Agad tumakbo si Lando. Pagsapit ng gabi, gaya ng inaasahan, nagsimula na sa paghahasik ng lagim ang 3 aswang, 1 babae at 2 lalaki. Marahang gumapang ang 3 sa silong ng bahay nang biglang kagatin ng alakdan ang babaeng aswang. Pinulot niya ito at dinurog sa mismong kamay. Subalit, inatake naman siya ng daang-daang alakdan dahilan ng kanyang pagsisigaw. Nagpagulong-gulong sa lupa ang aswang. Akmang tutulungan na ito ng mga kasama. Biglang may nagwika sa kanilang likuran. Hayaan nyo na yan. Di na magtatagal ang buhay niyan. Sa tindi ng laso ng mga alupihan, tiyak na ang kamatayan ng kasama nyo. Sambulat dito ni Merly. Umangil ang 2 aswang at sinugod ang babae. Sinalo naman ni Merly ang pagkalmot nito at ibanalibag sa bakod. Sumunod ang isa pang aswang. Sinikmurahan naman ito ni Merly at tuluyang namilipit sa sakit. Habang ang ina ay nagsagawa ng ritual sa pambabarang, alam ni Doring na hindi titigil ang pamilya ni Lando hanggat nabubuhay pa silang mag-ina. Kaya nagdesisyon na siyang sugpuin ito. Ang naiwan sa pamilya nito ay si Lando at ang 2 anak na lalaki na puro manlalason. Ang nais ni Doring ay tanggalan ng matinong wisyo ang ama. Nagpatuloy sa pagbubuno ang 3 habang ang babaeng aswang ay tinadtad ng lason ng napakaraming alakdan. Nanigas ito at tila ba paralisado ang buong katawan, ngunit pilit pa rin itong lumalaban. Ang ginawa ni Merly ay mano-mano ang pakikipaglaban sa mga aswang. Walang itak o kahit anong patalim. Nais niyang patunayan sa mga ito na nagkakamali sila ng binangga. Sa kabal at lakas ng babaeng antingera ay puro bugbog ang inabot ng 2 aswang na ang uri ay purong mga asbo. Nalaman ito ni Merly dahil nagparit na rin ng anyo ang 2. Nasa harapan na ni Merly ang 2 malalaking aso. Tumakbo ang babae patungo sa dalampasigan. Mas malawak at mas makakagalaw siya ng maayos. Napangisi si Merly dahil kabilugan ng buwan. Pinakamalakas na antas ng mga aswang.
Ngayon niya ulit napapatunayan ang galing niya sa labanan. Sumugod ang isa at nag-akmang kakagatin siya nito. Sinalubong niya ng suntok ang nakangangang asbo. Umabot sa lalamunan ang kamay ni Merly. Tumagos ito sa lalamunan ng asbo at hinugot ni Merly ang lalamunan ng aswang. Agad itong bumagsak at nangisay. Sa galit ng isa pang aswang ay sinugod ang babae. Sinuwag niya ito at tumilapon si Merly. Imbis na matakot ay napangisi lang ang babae. Sa muling pagsugod ng asbo ay nagpakawala ng tigalpo ang antingera. Napasubsob sa buhangin ang nilalang. Hinintay pa ni Merly na makabangon ito at muling nagharap silang dalawa. Sumugod ang asbo. Ganon rin si Merly. Susuwagin na naman siya nito. Isang napakalakas na suntok ang ibinuhos na ni Merly. Nagkasalubong ang ulo ng asbo at ang kamao ng babae. Tumigil ng ilang segundo at tuluyan ng bumulagta ang asbo. Muling nagpalit anyo bilang taong aswang. Nilapitan ito ng babae at ipinasok ang dalawang kamay sa bibig at tuluyang hinila. Tanggal ang kalahating ulo ng aswang. Nilapitan din niya ang isa pa na humihinga pa. Patawad, maawa ka. Wag mo kong... Hindi na natuloy ang pagsasalita ng aswang dahil tinadyakan ni Merly ang ulo nito at tuluyang napisat. Agad na tumakbo pabalik ng bahay si Merly. Nadatnan niya ang buhay pa pero hindi na makagalaw na aswang. Iniwan ito ng mga alakdan na paralisado ang buong katawan. Iniangat ito ni Merly at ibinagsak sa kanyang hita ang leeg at nabali. Inay, tapos na. Wika nito sa inang nakaupo sa sahig at tuluyang nakapikit. Pagsapit ng umaga, nagkumpulan ang mga tao sa dalampasigan at sa labas ng bakod ng mag-ina. Sinadya nilang makita ng mga tao ang ginawa nila sa mga aswang. Habang sina Lando at ang dalawang mga anak nito ay naglakad na animoy nakatulala lang. Nakadilat at nakabuka ang mga bibig. Animoy isang mga baliw. Higit pa sa kamatayan ang ginawa ni Doring sa tatlo. Ipinakita ng mag-ina kung ano ang kaya nilang gawin. At dito nagbabala si Doring na kung sino man ang maghahasik ng lagim sa lugar ay hindi siya magdadalawang isip na gamitin ang karunungan para parusahan ang mga ito. Sinabi rin ng matanda, kapag inabutan pa ng sikat ng araw kinabukasan ang mga manlalason sa kanilang baryo, tatanggalan niya ito ng wisyo. Makalipas lamang ang kalahating oras, 6 na pamilya ang lumisan sa lugar. Mga pamilya ng purong manlalason. Naging maayos at payapa na ang kanilang baryo dahil sa paglisan ng mga manlalason. Tumaas din ang respeto ng mga tao sa mag-ina. Makalipas ang ilang buwan, habang nasa tindahan si Merly, may isang lalaki na bumili. Napanganga si Merly dahil sa angking itsura ng lalaki. Maayos naman itong pinatutunguhan ni Merly. Nakangiti pa na nagpaalam ang lalaki sa kanya habang nakatayo sa labas ng tindahan, at nakangiti rin ang babae nang biglang may pumitik sa tenga niya. Hindi ka pa ba nadadala, anak? Nung una may asawa na. Ang sumunod isang halimaw.
At anong uri na naman kayang nilalang ang lalaking iyon, ha? Sambit dito ni Aling Doring. Inay naman, tatanda na ba talaga akong dalaga? Sambit ni Merly at natawa na lamang ang mag-ina. Makalipas ang ilang araw na pabalik-balik ang lalaki. Minsan isang gabi, nagyaya itong panoorin nila ang kagandahan ng buwan. Sumama naman si Merly sa dalampasigan. Masaya silang nagkwentuhan habang nakaupo sa buhangin. Nang tanungin ni Merly kung saan nakatira ang lalaki, itinuro nito ang dagat. Napatingin si Merly sa lalaki at sa kanyang paglingon sa dagat. Naroon ang napakalaking gintong barko. Diyos ko, mahabaging langit. Wika ni Merly. Agad siyang tumakbo at kumaripas ng napakabilis. Dito na natatapos ang kwento, mga kabaryo. Ang kwento ng mag-ina ay nagpapatunay na hindi lahat ng nasa kaliwa ay masama na ang ginagawa. At alam ng mga taga Cebu kung saang lugar ang may mga manlalason. At umiiral pa rin sila hanggang sa kasalukuyan. Nilalahad din sa kwento na hindi basta-basta magtitiwala sa kagandahan ng itsura. Bagkus, maging maingat sa pagpili ng makakasama sa buhay. Lalo na sa panahon ngayon. Naglipa na ang mga puting tupa. Naway may natutunan kayo, mga kabaryo, sa kwentong inilahad sa atin ngayong araw. Okay, grabe, natapos na naman ang isang napakagandang kwento, mga kabaryo, no? Grabe. Sino na ang, wait lang gusto ko lang itanong, no? Kung meron na ba sa inyo na nakarinig o may nakapagkwento na ba sa inyo tungkol sa inlabuot, no? Ewan ko, pero ang sulat kasi rito is inlabuot. Bali, buot, BWT. So, inlabuot, no? Bali, baka meron na, pero feeling ko, tayo pa lang, no? Hindi ko naman inaangkan, pero feeling ko lang, tayo pa lang ang may ganitong kwento tungkol sa inlabuot. Ngayon, kung merong ibang channel dyan o ibang narrator na nagkwento nito, nagkwento nito is okay lang kasi at least meron na tayong ganun pala talaga, no? Pero ewan ko, hindi ko naman sinasabi na basta walang sinasabi. Gusto ko lang itanong kasi ako, alam nyo naman sa mga matatagal nang nakikinig, no? Simulat unang video natin hanggang ngayon pa lang may lumabas na ganitong term ng aswang, no? Inlabuot, no? Grabe, napakalakas pala na ito, no? Pero mahalin tulad ko siya sa bangkilan, no? Tama ba, bangkilan ba? Kasi nga, nagpapalit siya ng anyo bilang kumbaga, ano ba yung pagkaka-describe? Paano ko ba explain? Kumbaga, nagpalit siya bilang magandang lalaki, no? Alam nyo naman, pag pogi, di ba? Parang, kilala nyo na kung sino yan. Hindi na lang ako magsasalita, no? No, ayoko na. Hindi, joke lang. Joke lang, Mami, Diyos ko, may magalit na naman dyan, Ewan ko na. Hindi, joke lang. So, ayun, no? Grabe lang din kasi nga, may siguro ilan na to, pang-apat o pangatlo na tong kwento na magnanay sa channel natin. Grabe tong dalawang to, ngayon ko lang, hindi, ang hirap mag-explain, no? Kasi isipin mo, si Aling Doring, mambabarang to, pero biruin mo, kinalaban niya manlalason. Tapos itong si Esther pala, bantog na manlalason din. Pero ngayon ko lang na-recognize na legit talaga yung mga puting mambabarang, no?
alam ko meron na to eh. Meron na tayo latest lang, Puting Mambabarang, no? Sa mga hindi pa nakakarinig, hanapin nyo dyan. Latest lang yan, wala pa isang buwan na ata. May title mismo, Puting Mambabarang. Siguro parang ganito to, umikot yung buhay ni Aling During. Pero si Merly naman talagang purong antingera, no? Masasabi ko rin naman na antingera to. Tama nga naman na mag-ina na antingera, no? Gawa ng, kasi taliwas naman sa karunungan itong si Aling During, no? Talagang pumanig siya dun sa anak niya na antingera. Na antangan lang is yung pangil ng kalabaw, no? So, grabe rin. Biruin mo, babae, tas may kargang ganun sa katawan. Di ba? Kung lalaki ka, tas parang trip mo pala to, hindi mo, teka lang, hindi mo alam, di ba? Kaya yun nga, mag-ingat kayo ngayon. Hindi lang sa mga lason-lason na yan, no? Kasi, hindi natin alam hanggang ngayon. Tapos, ito, yung huli. Yung sabi ni, sino ba to? Si Merly ba to? Si Aling During. Yun nga, sa mga taga Cebu, no? Siguro meron naman nakikinig dito na mga taga Cebu. May alam ako na lugar na hanggang ngayon, meron pa rin talagang mga manlalason at siguro iilang aswang. Pero ayoko na lang sabihin yung eksakto. Pero ako mismo alam ko. Gawa ng may kakilala tayo na medyo kalapit din na taga ron mismo sa baryo na yun at taga Cebu, no? Pero itong kakilala natin is nasa panig to ng kanan, no? Pero ayoko na lang maglahad ng eksaktong lugar. Alam na ng mga taga Cebu yan, no? Kayo nang bahala, mga Cebuano, no? Mga kababayan nating Cebuano, no? Pero kung alam nyo, wag nyo na lang i-detail yung exact address, no? Para na rin sa seguridad ng mga taong namumuhay ng normal. Tapos, yun nga, syempre, turismo ng Cebu, no? Alam naman natin na yun ang mahalaga sa ngayon, lalo na maraming tao ang nagugutom, no? So, tigil muna natin yung mga ganyan-ganyan. Ito naman mga kwentong luma na, no, na pinapasa sa atin. Pwedeng apo na nila yung nagkwento o pwedeng apo na sa tuhod. May mga ganun So, ayun. Bali, kayo na lang bahala na mag-distinguish ng, tama ba? Distinguish, no? Hindi, ano ba? Kayo na lang bahala mag-isip, no? Kung anong maiko-comment nyo sa kwentong ito ngayon, no? Bali, nabasa ko ulit yung mga comment nyo, kabaryo, no? Okay lang. Maraming positive comment. Saka good news. Konti na lang magiging, feeling ko okay na yung YouTube natin. Konti na lang, siguro bilang na sa mga kamay natin yung araw, no? Sana maging okay na to para, alam nyo yun, nakaraos tayo ng almost 1 month, no? Yun lang naman. Balik tayo sa dati pag okay na to. At yung shoutout ko, kaka-shoutout ko lang kahapon. Siguro bukas na. Yung mga nag-comment kahapon, saka ngayon, tapos bukas siguro o susunod bukas. Kasi alam niyo naman pag nag-shoutout tayo, lowest na yung 15 minutes, no? Ganun tayo mag-shoutout, no? So, yun, mag-comment lang kayo at gusto kong mabasa yung mga gusto nyong sabihin, no? Negative o positive man sa kwento at sa akin, okay lang, babasahin natin yan. Muli, ako to si Kwentong Baryo nyo. Kayo nang bahala, no? Alam nyo na, hashtag Kwentong Baryo saka Kwentong Aswang, Kwentong Baryo 2.0 yon. Upload din tayo ngayon. Tingnan natin kung mahabol. 12 PM. No? So, yun lang mga kabaryo. Sa umabot sa puntong ito ng video natin, muli nagpapasalamat ako sa inyo at sa pagtitiwala nyo na maglahad ako ng mga ganitong istorya sa, alam nyo na, sa channel natin na pinapakinggan nyo, no? So, yun lang naman. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.